So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po ay mula sa naging live po ni Krishna, June 1 po ng 2 p.m. Kung saan nga po is isa po sa napag-usapan doon is about nga po sa mata ng lola po ni Krishna kasi nga po may katarata daw po ito. And doon nga po sa video or sa live po na iyon is nilagyan daw po ng lola po niya ng kalamansi yung mata nito, which is para sa akin is talagang masasabi po natin na napakatapang po ng kanyang lola kasi nga po napakahapdi po nun. Yung sugat nga lang po natin, di ba, kapag maanuhan ng matalsikan ng ng kalamansi is napakahapdi na. How much more pa kaya itong mata na talagang napaka-sensitive po, pero hindi po natakot ang kanyang lola at nilagyan nga daw po ito ng kalamansi, which is hindi ko alam kung pwede po siya or hindi, pero siguro yun po yung kumbaga yun po siguro yung paniniwala po ng kanyang lola na pampagaling nga po yung yung kalamansi, which is mamaya po i-research po natin ang tungkol nga po dito. Pero mas nakakabilib lamang po talaga si Krishna kasi nga po nararamdaman po natin kung gaano po niya kamahal ang kanyang lola, kasi nga po sabi po niya na ipapacheck up nga daw po niya ang mata nga po ng kanyang lola, which is yun po talaga yung pinaka number one na dapat pong gawin bago po maglagay ng kung ano-ano sa mata. Dapat po talagang ipa-check up kasi napaka-sensitive po ng mata at kailangan talaga na matignan ng espesyalista, ng ophthalmologist para makita kung may katarata ba po talaga at kung kailangan ba itong operahan, i-laser, or kailangan bang may ipapatak na kung ano-ano, may kailangan ilagay ganito ganyan. So yun po yung pinaka-importante, yung matignan talaga siya ng espesyalista po sa mata. Pero ito po, na-research ko nga po yung tungkol nga po sa kalamansi nga po na nilagay nga po ng kanyang lola sa mata nito, which is ayon nga po dito kay Meta AI, wag na wag mong lagyan ng kalamansi ang mata na may katarata. So wag na wag daw po. So very sure 100% po si Meta AI na bawal pong lagyan ng kalamansi ang mata nga po kapag may katarata or kung ano pa man pong mga sakit-sakit sa mata. So bakit daw po delikado? Number 1, masyadong acidic ang kalamansi. Ang pH ng kalamansi juice ay nasa 2 to 3. Ang luha at mata natin ay nasa pH 7.4. Sobrang asim nun para sa mata at pwedeng makasunog ng cornea. So possible po na mas lalong lumala po pala kapag kumbaga masunog po yung cornea po niya dahil nga po sa paglalagay ng maasim na kalamansi, dahil nga po sa acid po nito na 2 to 3 nga daw po na pH level. So number 2, walang gamot sa katarata na pampatak. Okay, wala daw pong gamot sa pampatak. Ang katarata ay paglabo ng lente sa loob ng mata. Walang napatunayang halamang gamot, katas ng prutas o patak na nakakatunaw nito. Surgery lang talaga ang lunas kapag malala na. So wala daw pong kahit anong ipapatak. Kasi usually, di ba, kapag masakit yung mata or kapag malabo, may mga pinapatak na na mga liquid para luminaw. So pagdating po pala sa katarata, kung katarata man po talaga itong sakit sa mata ni lola po niya, so wala daw pong pampatak. So kahit kalamansi hindi pwede. So ang kailangan po talaga is ipa-surgery or ipa-laser siguro, kung ano man po. Tanggalin po yung parang katarata kasi parang may puti-puti. Parang may puti na umaharang sa sa pupil mo yata. Parang ganoon po kasi yun. Kasi si mama ko po is glaucoma po yung sa kanya. 2004-2005 po nag-start po ng glaucoma. So meron din pong puti-puti dati sa kanyang mata, pero ngayon parang wala na po yata. Parang iba po yung katarata sa glaucoma. Sa number 3 naman po, pwede magka-infeksyon. Ang calamansi juice hindi sterile. Pag pumatak ka nun sa mata, pwede ka magka-ulcer, severe infection, o mas lumala pa ang paningin mo. So marami pala siyang side effects kapag maglagay ka ng calamansi juice sa mata or calamansi una dun, magkaka-ulcer dahil lang sa mata. Dahil sa calamansi sa mata. Severe infection yan, possible talaga yan, severe infection. Tapos mas lalong lumala nga daw po ang paningin, so mas lalong hindi na siguro makakakita. So mas maganda po talaga na na ipa-check up talaga para sigurado. Number 4, mas lalong mag-iirita, mahapdi, magluluha, mamumula, at baka magasgasan mo pa ang mata, kakakusot dahil sa hapdi. Yan yung pong possible na mangyayari. So dapat talaga na ipa-check up na lang para sigurado po na
ma-check talaga kung ano ang dapat na gawin at hindi maglagay ng kung ano-ano na maaari nga pong magpalala sa sitwasyon nga po ng mata. So anong dapat gawin sa katarata? Magpatingin agad sa ophthalmologist para ma-check kung gaano kalala at kung kailangan na ng opera. So yun po yung pinaka number 1 talaga na dapat gawin, ang patingnan po talaga ang mata sa espesyalista sa mata, at yun nga po ang ophthalmologist. Sa early stage, minsan pinapalitan lang ang salamin para lumakas ang grado. So, pwede siyang palitan lang pala ng salamin. Kapag malabo na at nakaapekto na sa araw-araw na gawain, cataract surgery ang standard na gamot. Mabilis lang to at safe. So, yun. So, kailangan talagang mapacheck up para malaman kung kailangan ba ng mag-adjust ng lente, ng eyeglasses, or tawag dyan, kailangan ba siyang operahan or kung ano pa man. So, abangan po natin na ipacheck up po ni Chris na ang kanyang lola. Talagang mahal na mahal po kasi ni Chris na ang kanyang lola. At mama pa nga ang tawag niya dito sa kanyang lola, di ba? Kasi laking lola si Chris na. So, nakakatuwa lang po kasi, kumbaga, naisip din po ni Chris na ipacheck up po ang kanyang lola para mas maging maayos nga po ang paningin nito at hindi na maglagay-lagay pa ng kung ano-ano sa mata na maaari nga pong mas magpalala nga po ng kanyang sakit na katarata, kung katarata man po ito. So, inabibasahin pa natin yung ilan po sa mga komento. Virginia Natividad, ipacheck mo kasi pag lumala yan, mabubulag siya. Madali lang yan, opera na outpatient. Ingat ikaw. God bless from San Diego, California. Yun po yung pinaka number 1 po talagang gawin, ang magpa-check up. Kasi kapag hindi ito maagapan agad, so possible nga po na mabubulag po siya. So, mas lalong mahihirapan po kapag ganoon. Ayan. Pichay ako, huwag magpatak ng anuman sa mata ng basta-basta kasi ang mata natin is sensitive. Please tell your doctor. Yun nga po yung sabi nga po sa research po natin na napaka-sensitive po ng mata. So yung calamansi is napakataas ng tawag dyan, pH level po, acid pH level. So possible po na masunog daw po yung cornea, na mas lalo nga pong magpalala sa kanyang sakit sa mata, mas lalo siyang hindi makakakita kapag ganoon. So wag na lamang po siya magpatak ng kung ano-ano at ipa-check up na lang para sigurado talaga. Dai Sariunda, mas maganda ipa-check up nyo agad, may gamot para dyan, mahirap nakabulan yan para maagapan. Nakabulag siguro ito. Yun nga po, lahat po or majority po sa mga comments po ng mga supporters ni Chris na is dapat ipa-check up po talaga ang kanyang lola. Johnny Best, salamat sa pag-shoutout sa akin at ipa-check up mo si Lola. Ganun pag matanda na magkaroon ng cataract. Usually po, majority po sa mga matatanda is nagkakaroon po talaga ng ganoon. At mas naagapan po kapag mas maaga na ipapa-check up. So I believe nabanggit ni Chris na baka bababa nga po sila dito sa aming sakalinan. So marami namang mga ophthalmologist dito. Pwede sila sa Isagiri Clinic, pwede sila sa General Hospital dito. Prinsipe, ganoon po. So maraming mga ito specialista sa mata dito. So sana is may pa-check up na nga po nila. And hoping na matsyempuhan ko na sila this time para ma-meet ko na sa personal si Chris na. Akta Kuyan, ayan. Watching from Hong Kong, ingat palagi Chris na at magdasal palagi at magpasalamat sa taong nagtulong, magpakumbaba palagi. Sa mga basher, sabihan mong God bless you. Huwag ilagay sa mata ang kalamansi, magpatingin para sa mata. Yun nga po yung usually sa comments po na magpatingin at huwag lagyan ng kalamansi ang mata. At nabanggitin po dito na sa mga bashers, sabihan mo ng God bless. Yun po yung ginagawa ko sa mga bashers Kapag may mga nambabash, sinasagot ko ng God bless you. At para kumbaga makonsensya na po silang ipagpatuloy ang kanilang pambabash. Marilo Marcos TV, ayan, ay may katarata, normal sa mga may edad yan, blurred ang tingin nila, dapat ipapatanggal yan. Yun nga po, usually pinapalaser po ito para matanggal nga po yung parang puti sa mata na humaharang nga po sa pupil. Jocelyn Dumasis, good day Day Chris, patingnan mo yung mata ng lola, baka madala pa yan sa gamot or patulo sa mata, ingat kayo palagi, God bless. So hoping na may gamot po, yung hindi na kailangan ng surgery, sana may gamot dito para hindi na gaanong magastos rin po kasi mahirap din pong magpa-opera yata ngayon. Mahal po yata yung magpapa-opera sa mata ngayon. Seria de Unio. Ganyan asawa ko, operahan ng ganyan ngayon. June 8, katarata yan. Kailangan po opera yan kasi mabulag lola mo. Ayan. So good luck po kay sa asawa po ni ma'am na magpa-opera nga po sa June 8.
So ipag-pray po natin na maging maayos din po ang mga mata nga po ng lola ni Krishna. Juliet Hoger, ayan. Good morning day Krishna. Ayaw putang yung anang limonsito ma-affected na yamataan na yato na sa doktor kagiso naman na watching from Germany. God bless po. So i-translate po natin. So good morning day Krishna. Huwag lagyan ng kalamansi daw po, ma-infect daw po yung mata ng kanyang lola. Dapat idalhin daw po sa doktor kasi parang kakahigin lang daw po yung puti sa mata para matanggal nga po. So yun po, hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.